meron ho siyang death squads. Number 1. Composition po ng death squads ay mga quote-unquote, mga negosyante. Mga negosyante ng Davao City. Ay, di pala negosyante, sorry. Mga mayayaman pala. Yung mga mayayaman sa Davao City. Yun po yung composition ng death squads. Yung mga mayayaman sa Davao City. Okay. So, ito ngayon, mga kakunyero. Din po yung una. Pangalawang inamin ni Digong na pumapatay siya. Inamin niya yun, mga kutsaro, kahapon, na siya mismo ay pumapatay. Mga kutsaro, kung nakalimutan niyo po yung hearing kahapon, hindi ho ito pinansin ng mga nandoon sa Blue Ribbon Committee. Sino ho ang pumansin? Si Risa Ontiveros. Although ako personally, hindi po ako supporter ni Risa Ontiveros, pero ako ay thankful na nandoon siya. Dahil sinita siya. Kasi alam nyo, mga kutsero, kung wala si Risa Ontiveros kahapon, baka lumipas na lang yung kwentuhan. Lumipas na lang yung admission niya na hindi na-highlight. Bakit? Pinilit kasi itong lampasan ni Jinggoy Estrada. Paano niya ginawa ito? Ang ginawa ni Jinggoy Estrada, kasi doon una nagsalita si Digong ng Davao Death Squads, ang nag-i-interpellate noon si Jinggoy Estrada. Anong ginawa ni Jinggoy Estrada? So, nung pinag-uusapan na yung Death Squads, pinasa niya yung tanong kay De Lima. Sabi niya kay De Lima. So, nag-iimbestiga ka. May nakita ka bang ebidensya ng Death Squads? Pansin niyo yan? Pansinin niyo, kung papanoorin niyo, kung try niyo panoorin ulit, nasa medyo umpisang parte yun. Panoorin niyo yung parte ng ini-interpellate ni Jinggoy si Duterte. So, una, umamin si Digong, meron akong death squads. Ayan yung death squads ko. Ayan, tinuro niya yung mga chief of police. Ayan yung death squads ko. Tapos, nilipat niya yung sisi, or bigla niyang binaling kay De Lima, yung pagpapatunay kung totoo yung mga death squads. Kasi ano yung palusot doon ni Jinggoy? Ang palusot ni Jinggoy, mga kutsero, ito. Wala kang ebidensya ng death squads De Lima. So parang kinokondisyon niya yung taong bayan, mga kutsero, na kahit sinabi na ni Digong, inamin na ni Rodrigo Duterte na mayroong death squads Pero kinokondisyon niya ang taong bayan na isipin, umamin na si Digong na may death squads. Pero wala raw nakitang ebidensya, sabi ni De Lima. So ibig sabihin, walang death squads. Yun. Tingnan nyo kung gaano kasi rahulo nitong Jinggoy Estrada na ito. Na-turn off nga ako sa kanya kahapon. Tingnan nyo kung gaano kawalang yan yung ginawa niya kahapon. Ito si Jinggoy. Umamin na yung mama. Umamin na siya So para hindi pag-usapan yung pag-amin niya, nilihis niya yung usapan kay De Lima. At ibinalik niya yung usapan doon sa may ebidensya ka ba ng death squads o wala. Ganun yung nangyari. So nalipat na ngayon yung usapan, na-change topic na, napunta na doon sa second safest city, na safest city at Davao City, etc. So sige, tuloy-tuloy na. Hanggang sa umabot sa punto na nagtanong na tinutukan na yun ni Risa Ontiveros. Buti na lang andun si Risa Again, hindi ako supporter ni Risa Ontiveros, pero thankful ako na nandun siya. Kasi kung wala siya doon, baka hindi napansin. Kaya mga kutsero, ngayon, may pinag-uusapan tayo. Kasi kung hindi na-highlight yung pag-amin niya na yun, dami pang etong si Digong kapag mainit ang ulo, daming sinasabi. Oo. Diba, sinabi may tanong na parang if I'm not mistaken, parang the context of the question is, so, totoong may mga pinatay sa drug war. Ano sabi ni Digong? Correct. Meron. Correct.
Tapos sagot ni Rizzo Ontiveros, no, that is incorrect. It's not correct daw. Hindi raw tama yung may pumatay dun sa drug war. Ngayon mga kutsero, anong palusot nila? Ano ngayon ang palusot ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes? Ang palusot nila mga kutsero, mga kriminal naman yan eh. Mga kriminal naman yan. Okay lang mamatayan. Pusher, rapist, holdupper, akyat bahay, etc. etc. Lahat naman yan, mga addict yan. Kaya sila nakakagawa ng krimen. Okay, 2 points. Sagutin natin yan mga kutsero. Para alam nyo rin sagutin kapag may nakausap kayong DDS na gano'n mag-isip. Number 1, meron tayong tinatawag na rule of law. Na actually, sinabi nga ni Digong kahapon, rule of law, rule of law. Kung hindi ko ginawa yung ginawa ko, pakalat-kalat pa rin sila ngayon. Parang gano'n. Rule of law, rule of law. Masyadong matagal ang rule of law. Regardless, kaya nga that's how a civilized society operates. Ganun no? Kung gusto niyo pala ng walang batas, mamuhay ko kayo sa bundok at gumawa ko kayo ng sarili niyong batas. But anyway, ano ba ako sa punto? So yun, ang sagot po doon, number 1, meron ko tayong rule of law. Kapag merong isang kriminal nahuli, hindi mo sila papatayin doon. Dalhin mo sa korte, i-detain mo sa city jail, habla mo para magkaroon ka ng tamang proseso ng hustisya. Yun ho ang sistema ng demokrasya. Hindi ho pwede dito yung utak psychotic tulad ng ginagawa ni Digong. Hindi ho demokrasya. Yun yung una, meron tayo rule. Pangalawa, kasama po, part and parcel po ng rule of law, hindi ho trabaho ng mga pulis maging judge, jury, and executioner. Hindi ho tayo nabubuhay sa mundo ni Judge Dredd. Kilala si Judge Dredd? Sa mga hindi po nakakilala kay Judge Dredd, isa po siyang comic book character. Character sa comics, sa States. At tawag dito, ginawa siyang movie yung Judge Dredd. Ginawa siyang movie. Si Sylvester Stallone yung bida. Google nyo, Judge Dredd. Si Judge Dredd, mga kasero, sa konteksto kasi ng pelikula na yun, mga pulis sila, pero itong mga pulis na to, sila na rin yung judge, sila yung jury, at sila yung executioner. So, pag may hinuli sila, automatic, magsisintensya sila doon sa lugar na hinulihan. Hindi ho ganun ang sistema natin sa mundo. May batas ho tayo at dapat ginagalan yung batas. Or yan, The Punisher. O yan, nickname yung kay di ba? Kay Digong, The Punisher. No, it's not something you should be proud of. Hindi ho yun something na ikinatutuwa. Yung ganong klaseng mentalidad. Hindi yun. You're not supposed to be proud of that. And kanina, mga kutsero, na-interview si Cheese Escudero. At isa po sa mga natanong sa kanya is, sapat na ba yung admission kahapon ni Digonggong para siya ay kasuhan na? Sapat na ba yun? Sapat na ba yung kanyang admission kahapon? Yung kung na pwede na siyang ihabla. Paano rin natin sinabi? Tingnan natin kung sorry, mali na pitong ba? Sorry. Ay, matanggal. Sorry. Yan. Dapat pinipindot ko. Pakinggan natin sinabi niya, guys. Okay. Sige. Wala pang iba. Sige na nga.
Hinihimay na yan sa ngayon marahil ang iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. No, Tama naman. wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya maging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Correct. Pinanumpaan. At sinabi niya, yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Right. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin Hindi na pwedeng. kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya Right. kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Balangkasin muna natin yung sinabi na yun ni Cheese. Before kasi, mga Ojero, nung presidente pa si Digong, number one, he has presidential immunity. So, hindi talaga siya pwede ihabla. Pero ngayon, na hindi na siya presidente, pwede na siyang mahabla. Number one. And number two, ang kaibahan before, meron siyang DIED. Yung Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Alam natin lahat yan. Yung department na yan. Dati may DIED siya. Ang punong abala doon ay si Sal Panelo, tapos undersecretary niya si Harry Roque. Diba? May gumawa ng org chart ng DIED Nasa tambayan ng mga kutsero. Sanabi na doon yung picture. May nag-post. Sabi, org chart, ayos ha. But anyway, lagi nilang sinasabi na kapag merong binabanggit si Digonggo related sa drug war, na patayin nyo silang lahat, kill them all, kill, ganyan. Ang lagi nilang sinasabi, di, hyperbolic statement lang yan. Alam niyo naman si Rodrigo Duterte kung magsalita, matapang siya magsalita. Gusto lang niyang bigyang emphasis. Gusto lang niyang bigyang emphasis yung kanyang nararamdaman sa kanyang polisiya at kanyang galit sa droga. Yun ang lagi niyang palusot. But this time it's different. Hindi na pwedeng ngayon yun. Hindi na uubra. Bakit? Because lahat po na sinabi niya kahapon was made under oath. Ibig sabihin, ito ay para ka nang nasa korte. Yung mga binibitawan mong salita ay pwedeng gamitin para sa'yo o laban sa'yo. And in this case, mukhang ang lalabas, laban sa kanya. Dahil yung mga sinabi nga, tulad na sinabi ni Cheese. Narinig naman natin, sinabi ni Cheese Escudero. It's under oath. Under penalty of perjury. Pag sinabi mong joke lang yan, o nagbibiro lang ako, o hindi totoo yung sinabi ko, okay, o di kasuhan ka ng perjury. Diba? So medyo mas mabigat ngayon. Mas mabigat ngayon yung mga admission niya. Actually, mga kutero, kung tutuusin, pwede na nga hindi pumunta si Digong sa lower house. Sa Quadcom. Pwede nang hindi. Kasi nagko-connect na Nagko-connect na yung mga sinabi dun sa lower house, yung mga admissions doon, nagko-connect na doon sa mga sinabi ni Digong.
Except, syempre, mga palusot niya na hindi ko kilala si Garma, wala akong, ba't ako pipili ng INC, hindi naman yun yung konteksto ng sinabi, etc. etc. Of course, ibang usapan na yan. Pero yung basic na kailangan niyang aminin para ma-connect yung lumalabas ngayon, yung lumalabas sa hearing ng drug war sa lower house dito sa Senate, parang medyo okay na. Parang medyo okay. And I think, opinion ko lang naman to, pero I think this time, meron ng sapat na dahilan ang mga, di pa naman ako abogado, at syempre, si Jesus Godero, abogado yan. So, hindi muna siya magbibigay ng kanyang opinion. Pero tayo, dahil civilian tayo, oo, pwede pa tayo magbigay ng opinion natin. Ako, mga Godero, I think, although it is not a judicial affidavit, pwede mo nang ipakita as a confession. Although it's not a judicial affidavit. Kasi malamang ito ilulusot dyan ng mga abogado. Sasabihin nila, hindi yan pwedeng gawing ebidensya laban sa kanya. Hindi pwedeng gamitin ebidensya laban sa kanya. Mga magtatanong kay Duterte. Hindi. Oo, kasi meron kasing decision sa Supreme Court na merong isang hold-upper. Tapos, nung in-interview siya ng TV, umamin siya. Tapos nung sa korte, sabi hindi ko niya ginawa. So, hindi tinanggap as evidence yung kanyang sinabi sa TV. Hindi tinanggap. So, malamang sa malamang, yun ang sasabihin nilang depensa. Pero meron kasing caveat din eh. Merong sinabi ang Supreme Court na ang mga sinasabi mo na impromptu or spontaneous at usually with emotions or emotionally charged, pwede i-consider as a true statement. So, depende na yung korte magdesisyon kung tatanggapin nila yon as evidence. Pero, kung pagbabasihan yung desisyon na yun, pwede. Depende na lang siguro kung paano i-argue ng mga abogado yun. But definitely, itong kanyang sinabi ngayon, itong mga sinabi ni Rodrigo Duterte, kaya iniintay nila yung transcript eh. Kasi yung transcript na yun ang pwedeng mag-define kung pwede bang gamitin yan, admissible ba as evidence or a statement or an admission or confession. Yung yun eh, yun ang pwedeng magsabi dun. Depende lang sa abogado kung paano niya titirahin. Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais Buta lang, di pa ako abogado. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan. Dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin baka may influensya para ito ay may lahat sa publiko. Dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man. At ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin na papasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. So yung administrative. We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang provision sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1. Right. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Correct. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado.
kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman ng pamahalaan at sinumang nakaupo sa pamahalaan. Sir, yung admission ni dating Wait, Presidente. okay. Medyo kailangan pa lang kasi yung parte na yun na sinabi na yun. Kahapon, di ba pinalakpakan pa nga si Digong? If there's anything na kahiya-hiya na nangyari kahapon, yung pinalakpakan si Digong nung sinabi niya, kapag ako nakaupo ulit, uulitin ko yung ginawa ko, dodoblehin ko pa. Tapos pinalakpakan siya ng mga nasa gallery. Tinan nyo yung utak ng mga DDS. Anong sinabi? Anong sinabi ng mga DDS? Ganyan ang presidente namin. Palakpak, matapang, bla bla bla, palakpak. Alam nyo mga kutsero, di ba sabi ko, kahapon, nung nagla-live tayo, nabanggit ko to sabi ko, walang problema umidolo ng politiko. Walang problema kung idol yung si Digong. Pero sana, idolohin natin yung mga magagandang parte ng kanyang pagkatao. Di ba? Sana, ang i-idolize natin yung magandang parte, yung mga magandang ginawa. Hindi yung kawalang-yaan na ginawa. Tama si Chisto eh. That's the first section of Article 3, the Bill of Rights sa Constitution. Kahapon na pinag-usapan natin. May priority pa nga yun life, liberty, and property. Sadya yun na sinulat na inuna yung life, sinunod yung liberty, hinuli yung property. Bakit? Kasi kapag wala kang buhay, hindi mo na ma-enjoy ang kalayaan, hindi mo na ma-enjoy ang iyong ari-arian. Kaya life, liberty, and property. The most important right that should be protected is the right to life. The right to life. Yun ang binalahuran ng drug war. At yun ang parang hindi maintindihan ng mga DDS Natatawa nga ako, may mga nagko-comment sa sa page, sinasabi, ano bang mas mahalagang buhay, yung 30,000 na mga kriminal o yung 81 na namatay sa baha? Hindi ba pwede pare-pareho importante yung buhay nila? Kasi tao sila. Di ba? Bilang tao na lang. Ganun na lang eh. Bilang tao. Bilang tao. Wag na muna natin isipin yung pinagagawa nilang kalokohan. Wag na muna. Alam naman natin, may mali silang ginawa. Tayo bang lahat, hindi ba nagkakamali? Nagkataon lang, baka yung iba sa atin nakagawa na ng krimen, hindi lang nahuli. Oh. Kahit sino pa, deserve ang due process. Mapamalaki, mapamaliit, ang kasalanan sa batas, kailangan ng due process. Hindi pwede yung dudukutin mo sa bahay, dadali mo sa eskinita, babarilin mo sa sentido. Kababuyan yun. Kababuyan yun. Anyway, tuloy natin. Natitrigger ako eh. Meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminal. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay na pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun. At dapat siguro sa susunod na pagdinig, kung kailan man yun, sa pareho hiwalay, ay matalakay pa yun. Galulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago. At natatakot na sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba, makukulong na siya or ma-ICC na siya? Or Sana. doon sa mga sinabi niya kahapon? Sana. And doon sa
to follow up dun sa point ni Sedi, para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya doon sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko That's my muna yung last question. ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryo yan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapon sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat Correct. ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay Right. sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may Eh, pera kaso. eh. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro Masuha na matapang siya. niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Eh, ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So, bakit? Yeah. Time kasi ni Duterte pa yun, sir. Dalawat kalahating taon na. No. Mali sa rin, mali. Wait. Bago pagsalita si Chis. Kaya po mga kutsero, naaalala niyo, nung pinag-uusapan pa lang ng mainit na mainit yung tungkol sa ICC, sinasabi ko na, noon pa lang sinasabi ko na, mag-file na kayo ng kaso sa Pilipinas. Huwag ho kayong umasa sa ICC. Dapat ho mag-file talaga sa Pilipinas. Huwag kong umasa sa ICC. Ang naiintindihan ko yung parte ni Laila de Lima na mahirap mag-case build up kung walang witnesses. Di ba? Mahirap bumuo ng kaso kung walang witness. Siguro naging challenge na yan ang lahat ng prosecutor. Mahirap talaga yun. O lahat ng abogado. Mahirap talaga yun. Pero ngayon, iba na ang environment, iba na ang sitwasyon. I think, kung naging mahirap noon kay De Lima, mas magiging madali ngayon. It may have taken a longer time. Naging presidente si Digong. It may have taken a longer time. Pero ngayon, mas open na yung mga taong kasuhan si Digong. Before kasi, wala nagsasalita. Before, walang nagko-comment. Before, walang Garma na umamin na merong reward system. Before, walang Leonardo na umamin na siya yung bagman. Before, walang Duterte. Oh, well, but dati naman na niya niyayabang na matapang niyang haharapin lahat ng kaso. Pero kaya niya sinasabi yun before kasi presidente siya. Wala siyang consequence. Immunity from suit. Immunity from suit. But ngayon, hindi na siya presidente. At mukhang yung pagyayabang niya nung presidente siya, hindi nawala. At patuloy pa rin niyang ginagawa. Sorry siya. Sorry siya. Kasi ngayon, naglalabasan ng mga tao. Mas open na ngayon ng mga Pilipino na papasukin ng ICC. In fact, ang nag-i-insist na lang na wag papasukin si ICC, yung, quite frankly, the administration of PBBM. Which I think, ngayon, should be reconsidered. Dapat i-reconsider na yan. Mukhang kailangan pag-isipan na ni PBBM
na number one, utusan na niya yung DOJ na i-follow up yun dyan sa Senate hearing. Tsaka yung sa Quadco. Number one. Number two, mag-file na ng mga kaso. Dito sa Pilipinas, ha? Dito sa Pilipinas. We're not talking about ICC. ICC, malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Huwag na muna natin asahan yan. Pero, ako personally, I think pwede lang meron ka ng at least probable cause to initiate an investigation. Kahit investigation lang muna. Diba? Hindi naman kailangan isumite agad sa DOJ, filean agad ng kaso. Utusan na lang muna ang NBI. Kahit NBI na lang, huwag muna ang PNP. Kasi syempre ang PNP sila ang tatamaan sa war on drugs. NBI na lang. Utusan ng NBI at ang PIDEA na mag-imbestiga dyan sa war on drugs. It has to start somewhere. And siguro, if there's one criticism na pwede kong sabihin dito sa war on drugs, na kailangan na aksyonan ni Presidente, is that siya lang naman na may control sa sa lahat ng ahensya ng gobyerno. PIDEA is directly under the office of the President. NBI ay nasa ilalim ng DOJ na nasa ilalim ng within the ambit of the President. So, I think it's about time. Oo. Nung panahon, kaya nga itong tanong ni Jinggoy Estrada, itong Unggoy Estrada na to. Pinampahan niya ko pa naman itong mongong na to. Pang-limang regret ko na yan si Jinggoy. Itong Jinggoy Estrada na to. Tinatanong niya na, ba't hindi kayo na-file ng kaso? Ba't hindi kayo na-file ng kaso? Alam naman natin lahat, pag ang pinag-uusapan mo ay mayor ng iyong siyudad, konti lang talaga ang magsasalita. Hindi naman sila yung nakatira doon. Sino ba ang nakatira doon? Yung mga taga Davao, di ba? Yung mga witness ang maiiwan doon. Natural. Hindi sila magsasalita. Sila yung maiiwan doon kay papatay sila. Dahil na naman kasimple yun. Paano na? Ngayon, siguro, posible na. Mas posible ngayon. Kasi open na ang mga tao na. Ito na yung environment na hinihingi na hinog na para imbestigahan ang war on drugs. In fact, mga kochero, ito may mga nagko-comment na DDS. Meron nagko-comment na DDS. May nag-send sa akin kanina sa Twitter. Wait, ano yun? Hindi naman nag-send sa akin. Ito, nag-send sa akin. Basahin ko na lang, hindi ko napakita kung sino nag-comment. Sabi, hinayaan lang ni Junior itong mga dilawan, ginawang punching bag sa mga Duterte. Imbes na ang Marcos ang bibirahin ng mga ito, dahil kasalukuyan itong namumuno, umaasa sa pink dilaw. Weak leader talaga. Hinabayaan daw ni BBM gawing punching bag si Digong. Natural. Maski ako si PBBM, di ko tutulungan si Digong Gago ka ba? Sorry, pardon my French. But, di ba? Tawagin mo akong addict, tapos tulungan kita dyan. Bahala ka sa buhay mo. Anyway. Going back. Ayun na nga. Ngayon, mas open-minded ang mga tao. And I think the survey also shows na mas marami ng Pilipino ang gusto papasukin ng ICC. So, doon na lang natin tignan muna
for now. And sana, mag-moto proprio investigation na ang DOJ. Or paalam muna sila kay PBBM para sigura. Tuloy-tuloy natin. Hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas sa loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Masyado rin Utos optimistic paano, si hindi? Cheese dito. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso no? Correct. At Paano mo niya i-operationalize? nararamdaman Correct. nung mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Paano mo i-operationalize Dahil yun? sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Di ba? So, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Sana. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. So before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang Pinoy Wala ni pa- Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yun sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na-point out yun ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang Tama. lipunan o tayong lahat. Correct. Naisipin natin Agree. okay lang yun. Mhm. Hindi okay yun, ha? Mhm. At tama nga, gaya naman sabi ko, na pinoint out yun ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nandun naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing. Ayun. Isang bagay na gusto kong i-highlight sa sinabi ni Senator Cheese, is yung huwag tayong masanay na okay lang yung mga ganun. Huwag tayong masanay. Huwag tayong masanay na okay lang yung ganun. Sa isang sibilisadong bansa, hindi natin kailangan ng mga ganong klaseng galawan. Hindi lang yung sa pagmumura. Kasi, alam nyo, ako nga, napapamura din pa minsan. Kanina lang, napamura ako. Minsan kasi, yung pagmumura, doon mo lang na ilalabas yung nararamdaman. Of course, it's not acceptable. Hindi naman katanggap-tanggap yun. But, siguro may lugar. Di ba? May lugar yun. And definitely, sa Senate is not one of those places. Sa hearing, lalo. Pag ginawa mo yan sa korte, contempt of court ka. Detain ka ng 1 araw, 2 araw, depende kay judge. May penalty ka pa. Magbabayad ka pa ng penalty. So, may mga tao, it's quite disappointing that some of them are people I look up to. Kasi nasabi nila na okay lang yan, okay. No, it's not. Kasi kung palalampasin mo yung maliit na bagay na gano'n, maliit na bagay lang naman yung pagmumura. Wala naman namamatay dyan. Kung palalampasin mo sa maliit na bagay, paano pa yung mga malalaki? Tulad ng war on drugs. Palalampasin mo rin.
wala akong lugar sa isang sibilisadong mundo ang mga kaganapang tulad ng war on drugs. Hindi ho dapat natin bilang mga sibilyan, and ito hindi na tungkol sa pagmumura kasi sa akin minor lang yung pagmumura. But I think tayong mga Pilipino in general, namanhid na tayo eh. Namanhid na tayo sa yung may pinapatay. Tapos ang idadahilan, kriminal naman yan. Hayaan mo na mamatay. Kriminal naman yan. Alam nyo, mga kutsero, yung pagmumura ni Digong sa hearing kahapon is a reflection ng respeto. Yung hindi niya pagrespeto sa Senado ay reflection din ng hindi niya pagrespeto sa buhay ng tao. Alam niya, mga kutsero, yung war on drugs, para ka lang nagkatay ng mga manok. Diba? 20,000 during the first 2 years. First year pala, 2016 to 2017. Diba? Oo, sige, pagmumura lang yan. But it shows the degree of respect na ibinibigay mo dun sa ibang tao. So, kung hindi mo kaya silang irespeto sa iyong pananalita, how much more yung buhay nila? Hindi mo rin kaya irespeto yung kanilang buhay. Kaya sa kanya, napakadali lang sabihin, papatayin ko kayong lahat. Alam niyo, mga kotsero, hindi naman, ulitin ko lang, mas maraming accomplishment ngayon pagdating sa war on drugs si PBBM. Pero, halos walang patay. 800 something. Si Digong, 6 na taon, very minimal yung kanyang accomplishment. Maski nga siya mismo, inamin niya, my drug war is a failure. Siya mismo ang nagsabi. Si Digong mismo nagsabi, my drug war is a failure. Tapos, ganyan. 30,000 na patay. Nag-fail ka na nga, ang dami mo pang pinatay. At the very least, mga kotsero, he's guilty of gross negligence. At the very least. At the very least, he's guilty of gross negligence. Hindi niya inisip na ang kanyang war on drugs ay magkakaroon ng ganitong epekto. Kung hindi niya sinadya. Ang problema, sinadya niya eh. Sinadya niya eh. He's conscious. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya, in his mind, papatayin ko tong mga to. It shows the lack of respect to the lives, to human life itself. Huwag na niya idahilan na hindi kriminal yan. Hindi ko matiis na ang mga bata ay ganito. Mga bata ay ganito. Huwag niyang itago ang kanyang kawalang iyaan gamit ang pagmamahal sa bansa. Kasi hindi yan ang tamang paraan ng pagmamahal sa bansa. Kung totoong mahal niya ang bansa, dapat siya yung unang-unang tumindig dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi. Kung totoong mahal niya ang bansa, dapat siya yung unang-unang handang mamatay. Sumama siya sa Coast Guard, nagbantay siya doon sa West Philippine Sea. Pero hindi niya ginawa. Anong ginawa niya? Nakipag-secret agreement kay Xi Jinping. 60-40. 60 sa Pilipinas, 40 sa amin. Nagpapasok ng napakaraming negosyo na illegal sa Pilipinas. Galing sa'yo. Hindi ito pagmamahal sa bansa. Itong ginawa ni Digong? Hindi. At kung yan ang definition niya ng pagmamahal sa bansa, mukhang nagkamali tayong lahat bakit natin siya nahalal. Natitrigan ka naman. Pasensya na. Ganun talaga. At one point kasi,
You have to go back doon sa kung ano yung kinalakihan. Kung ano yung mga values na tinuro sa'yo. And sa akin, yun yung value na tinuro sa akin. Diba? Pangalagahan mo yung buhay. Buhay yan. Hindi naman yan manok. Hindi yan aso. Aso nga, yung minamahal mo hanggang mamatay. But anyway. So, yun. So, sana po mga kochero, lesson learned for today. Lesson learned. Parang wag po tayong wag po nating kalimutan yung pagiging sibilisado. Wag po nating kalimutan yung wala akong problema, umidolo ng politiko, idolo niyo si Digong, idolo niyo si Cory, idolo niyo si BBM, idolo niyo si Apolak, walang problema. But sana, ang iniidolo natin ay yung mabuting ginawa nila. Di ba? Di maganda sa atin.